Ang channel na ito ay ginawa upang makatulong sa ating mga batahang Pinoy welder na nais magtrabaho sa barko. Ano pang hinahintay nyo? Subscribe na! Ito po ang channel ng Ships Peter TV. Ako po ay pusong nagpapasalamat kung maklik ninyo ang subscribe button sa baba. Alright, so mapagpalang araw sa ating lahat at nandito na naman tayo. Mayroon na naman tayong papalitan na 90 degrees elbow para sa atmospheric condenser. So sa napapansin natin ay yung butas na yan ay hindi siya eskwalado. Medyo taas yung kanan. So nakikita nyo yan, mataas yung kanan. So ito yung isa sa mga fabrication na direct. Ibig sabihin, itong paggawa ng tubo na to ay direct na dito. Kaya hindi na eskwalado. So ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano ko diskartehan itong ganitong sitwasyon na hindi nagpapantay yung butas. So unang-una ay susukatan natin ito kung ano ang sukat nito at ilang degrees ang naka-incline. So yun ang gagayahin natin at iasinta natin doon sa ating bagong tubo na gagawin. Dahil ito special itong tubo na ito. Nakaangat yung kabila. So ganun ang style dyan. Hindi na makuha ito ng eskwala. Kasi nakaangat yung kanan na side ng butas. So ang masasabi ko lang sa inyo, kung ano man ang makukuhang sukat nyo dito sa luma, ayun din ang gagawin nyo dun sa new fabrication pipe. Yun lang ang mga diskarte dyan. At sa mga nagtatanong kung paano nga ginawa, yun nga ang sinasabi ko, gagayahin yung luma. Tiyak na hindi kayo magkakamali dyan. So nakikita nyo yan ay talagang lace yung butas ng plansa. So ang gagawin natin dyan, gagayahin natin yung posisyon ng lumang butas nito doon sa ating bagong gagawing tubo para hindi tayo magkaproblema sa pagkakabit. So ang pangalawang paraan dito, kung ayaw nyo ng ganon, ay gumawa kayo ng routable plans. Yun ang maganda dito, routable plans. Kamukha ng mga in-upload ko nung mga nakarang taon, ay gumawa ako ng routable plans. So ito na ay ginawa ko na itong tubo na to. Sa napapansin nyo ay inasinta ko muna itong plansa na to. So incline din yan. So ginaya ko yung sukat doon sa luma upang hindi tayo magkamali sa pag-install nitong bagong tubo. Kaya napapansin nyo, ang ginawa kong bagong plansa ay incline din. So kahit ilagay natin yung steel ruler, talagang mataas yung kanan. Yan, napapansin nyo, mataas talaga yung kanan. Yan. So, mataas yan ng around 10 mm. So ang ginawa natin ay ginaya natin yung luma para hindi tayo magkaproblema during boxing up. At pagkatapos nito ay asinta ko naman yung kabila. Yung kabila ay walang problema, eskwalado siya. Maliban lang dito sa kabilang side. So nangyayari ito kapag ang tubo ay direct na wini-welding doon mismo sa location. So ibig sabihin, nung ginawa ito, kasi 14 years old na itong barko na to, so marami ng mga fabrication na dumaan sa barko na ito. So siguro ay ginawa ito sa dry dock. So ang ginawa ng mga karamihan mga Chinese ay direct na silang nag-welding mismo doon sa location. Kaya hindi na nila inaasinta yung mga plans, basta magkadikit na at ilagay na yung tubo, welding na ng welding.
So ang mahirap sa ating Peter pag ito'y nasira at sa fabrication ay nagkaroon tayo ng problema. So upang maiwasan yan ay gumawa tayo ng sarili nating diskarte. Ang diskarte dyan ay gayahin natin yung luma. So pangalawang diskarte ay gumawa tayo ng rootable plants. Pero sa sitwasyon ko ngayon ay hindi na ako gumawa ng rootable plants. Gawa nung maiksi lang ito. So ang ginawa ko dito ay ginaya ko yung sukat nung lumang tubo. So pagkatapos kong nasinta ay inasinta ko rin yung mga sinusukat ko upang hindi tayo magkamali doon sa paglagay natin sa location. So pag nakuha nyo na ang sukat at posisyon na yung plants, ay i-spot weld nyo. Kailangan dito ang spot weld ay heavy tack. Upang pagpalo mo ng martilyo during sa eskolado sa magkabilaang plants, hindi siya matanggal. So pag ganito ang 90 degrees, gumamit kayo ng eskwala. So ganyan ang pagka-eskwala dito sa tubo para hindi siya tabingi, plants to plants na eskwala. Ayan. So kamukha nung sinasabi ko sa inyo na pinupukpok ko para makuha ko yung eskwalado both plants. So kung mahina-hina yung welding nyo ay matatanggal. So panibago na naman kayong sinta para less error. Heavy tack ang kailangan. Ayan, pagkatapos na nakuha ko na yung sentro at na-eskwala na, ay mag-welding na dito sa kabila. So pagkatapos ang sa gilid, dito naman tayo sa mag-asinta sa taas. Napapansin nyo ay dito sa taas na naman para ang plants natin ay hindi siya tumabingi, kailangan pantay. So nakuha ko ng sukat at i-welding ko na. Ayan, kailangan 4 na welding cross. Pag okay na ay i-full weld na. So ang ginawa ko dito ay ng root pass ay vertical position muna kasi yung plants nito ay medyo may gap ng konti. Medyo maliit yung tubo. Ang butas ng plants ay 76, tapos ang tubo, ang outside diameter ay 73. So kailangan kong mag root pass ng vertical. So pagka capping na ay kahit ganito na lang, i-flat na lang. So una lang ang root pass na vertical. So napapansin nyo ay tinuro ko dun sa aking daliri, ang plants na yan ay hindi sa pantay. Yan, hindi sa pantay. Yan, ginaya ko lang yung luma doon at ikakabit natin to ngayon dahil medyo puro tapal na lang ang nangyayari doon. So siguro nung unang panahon ay wala silang time, lalo na kung ginagamit yung heating. So diyan bumabagsak yung damping sa steam. So umuusok kaya mainit doon. Kaya ngayon na hindi pa ginagamit, kaya binilisan ko lang ginawa ito. Yan. So tapos na at ikakabit na natin. Yan, papalitan na natin yan. At ready na ang ating magkaalaman to kung sablay ba o hindi. Ayan. Sa dami ng pinagtatapal, ngayon lang napapalitan. Kasi yung una siguro ay hindi sila nabigyan ng magandang time na papalitan ito. Kaya ang ginawa ay patch up lang. Yan, puro na bukol-bukol lang sa welding.
At ngayon lang siguro na palitan ito. So ngayon ay tayo ang nakatuka ngayon. So kailangan nating palitan. So mabilis lang pagpalit natin dito. Dahil medyo malamig naman ngayon. Hindi ganong mainit dito. So kailangan matapos ito dahil bukas alis na kami. Magkaroon na naman ng steam dito. So ngayon ang chance. So ito na at naikabit na. So successful tayo sa ating ginagawa. At walang problema. Lahat ng bolt ay pumapasok at wala siyang problema. At binuksan ko na ngayon yung seawater. So wala tayong problema sa leaking. Ay insaktong-insakto yung plants. Walang katagas-tagas. So yun lang ang aking ma-advise sa inyo sa mga ganitong posisyon ng plants. Ay dalawang klase lang ang ating paraan gagamitin dito. Kamukha nung mga sinasabi ko, ang una-una ay gayahin ang plants na ito, yung lumang posisyon. At ang pangalawang idea ay rotable plants. Ang ibig sabihin sa rotable plants ay umiikot yung plants. Kahit anong posisyon ng butas sa magkabila ay matatapat pa rin dahil naikot siya. Yan ang tinatawag na rotable plants.